Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at tatag ng kaluluwa. Sabi nila, ang isang ina ay handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit paano kung ang lahat na yon ay mga hulugang pagharap sa multo ng isang kahapon na pilit mo nang tinatalikuran at iwinawaksi? Hanggang saan ang kayang isakripisyo para sa kapakanan ng mga taong pinakamamahal mo? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Laya. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Hindi ito katok ng isang bisita, kundi isang paniningil. "Laya, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka lang." Sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas. Boses ni Aling Nita, ang may-ari ng nirerentahan nilang barong-barong. Dahan-dahang iminulat ni Laya ang kanyang mga mata. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa antok na pilit niyang nilalabanan. Bumangon siya mula sa manipis na banig na nagsisilbing higaan nilang mag-iina. Maingat na huwag magising ang lima niyang anghel na mahimbing na natutulog sa sahig. "Laya, 3 buwan ka nang hindi nagbabayad. Kung wala kang ibibigay sa akin ngayon, sa ayaw at sa gusto mo, sa kalye kayo pupulutin mag-iina." Napapikit ng mariin si Laya. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang bulsa ng kanyang luma at kupas na duster. May iilang piraso ng barya doon. Ang huling sentimo nila. Hindi pa ito sasapat kahit para sa 1 kilong bigas. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Sapat lang para makita siya. "Aling Nita, pasensya na po. Pwede po bang kahit 1 linggo pa? Naghahanap pa po ako ng trabaho." Isang pagismid ang isinagot ng matandang babae. Itinapon nito sa mukha ni Laya ang isang lukot na papel. "Wala nang palugit, Laya. Notice of eviction yan. Hanggang bukas na lang kayo dito. Humanap ka ng trabaho sa impyerno. Wala akong pakialam." Walang nagawa si Laya kundi pagmasdan ang papalayong likod ni Aling Nita. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Ang katawan ay nanghihina. Napasandal siya rito at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Ang kanyang paningin ay gumala sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Ang dingding na yari sa pinagtagpi-itagping yero, ang bubong na may mga butas na tinatakpan lang ng lumang sako, at sa isang sulok, ang kanyang 5 kayamanan. Si Kislap, ang kanyang panganay, na sa edad na 7 ay tila pasan na ang mga problema ng mundo. Ang kambal na sina Aluna at Dalisay, at ang 2 pa niyang bunsong natutulog ng magkayakap. Sila ang kanyang buhay. Sila ang kanyang lakas. Ngunit ngayon, sila rin ang dahilan ng kanyang matinding takot. Paano niya sasabihin sa mga ito na bukas, wala na silang masisilungan? Napatingin siya sa kanilang maliit na kalan. Ang kaldero ay nakataob. Isang malungkot na simbolo na wala na silang isasaing. Ang gutom ay isang halimaw na anumang oras ay gigising sa kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa pag-aalinlangan ay sinagot niya ito. "Hello?" Mahina niyang sabi. "Laya? Laya Aguilar, ikaw ba ito?" "Siginhawa ito. Yung kasama mo dati sa kantin." Napaupo si Laya. "Gigi, paano mo nakuha ang numero ko?" "Mahabang kwento. Day. Pero teka, may magandang balita ako sa'yo. Kailangan namin ng extra server para sa isang malaking event mamayang gabi. 1 gabi lang, pero malaki ang bayad." "Tamang-tama. Naisip kita agad." Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Laya. "Talaga, Gigi, kahit ano, tatanggapin ko." "Oo, sa Elite's Annual Charity Ball. Sosyal, di ba? Sa Grand Palacio Hotel. Magdala ka lang ng itim na sapatos, may uniforme na dito.
5 ng hapon, dapat nandito ka na. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Laya. Grand Palacio Hotel, Elite's Annual Charity Ball. Ang mga salitang yon ay gumising sa isang bangungot na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang mundo ng mga mayayaman, ang mundo ni Castor at ni Silvana. Sa oras na makita ko pa ang anino mo, malapit kay Castor, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Ang boses ni Silvana Montesillo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lamig at kasing talim pa rin ng dati. Laya, nandyan ka pa ba? Tanong ni Ginhawa sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay ni Laya. Hindi niya kaya. Ang pagbabalik sa mundong iyon ay parang pagpasok muli sa kulungan kung saan siya hinusgahan at sinaktan. Ang takot na muling makita ang mga taong yon ay mas matindi pa sa takot sa gutom. Papasensya na, Gigi. Parang hindi ko yata kaya. Halos pabulong niyang sabi. Ano ka ba, Day? Sayang naman. 5,000 rin to para sa isang gabi lang. Malaking tulong na yan. 5,000. Ang halagang iyon ay hindi lang pambayad sa upa. Pambili na rin yun ng gatas at pagkain para sa kanyang mga anak sa loob ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay muling napadako kay Kislap. Ang mukha ng kanyang panganay ay isang perpektong kopya ng ama nito. Ang mga matang yon, ang hugis ng panga. Isang masakit na paalala ng pag-ibig na nagdulot sa kanya ng ligaya at tahanya at pighati. Hindi na tungkol sa kanya ito. Hindi na tungkol sa takot niya o sa sakit ng nakaraan. Ito ay tungkol sa 5 inosenteng buhay na nakasalalay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas. Gigi, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Sige, tatanggapin ko. 5:00, sabi mo? Pupunta ako. Ilang oras ang lumipas. Suot na ni Laya ang itim at puting uniforme ng isang serbidora. Nakatayo siya sa harap ng naglalakihang salaming pinto ng Grand Palacio Hotel. Ang mga kumikinang na ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa lobby ay tila nangungutya sa kanyang hamak na kalagayan. Ang bawat magagarang sasakyan na humihinto sa harapan ay nagbubuga ng mga taong nabubuhay sa isang mundong hindi niya kailanman naunawaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nais niyang tumalikod at tumakbo palayo. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga anak. Huminga siya ng malalim. Isang dasal ang namutawi sa kanyang mga labi. Pagkatapos, sa isang desididong hakbang, itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Hinarap niya ang lungga ng mga leon, dala lamang ang sandata ng pagmamahal ng isang ina. Ang hangin sa loob ng Grand Palacio Hotel ay tila ibang-iba sa hangin na nilalanghap ni Laya sa barangay Silungan. Dito, ang amoy ay pinaghalong mamahaling pabango, masasarap na pagkain at ang hindi maipaliwanag na amoy ng pera. Ang bawat sulok ay kumikinang, ang bawat tunog ay mahina at kontrolado. Ang bulungan ng mga nag-uusap, ang malamyos na tugtog ng isang string quartet, ang kalansing ng mga kopita. Sa gitna ng lahat ng ito, si Laya ay isang anino. Mula sa kusina, kung saan ang ingay at abala ay mas totoo, mas pamilyar, sinubukan niyang ihanda ang sarili. Kaya mo to, Laya. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga baso ng champagne sa kanyang tray. Para sa mga bata. Isang gabi lang. Huwag kang kabahan, sabi ni Ginhawa. Tinapik siya sa balikat. Basta't ngumiti ka lang at huwag kang titingin sa mata ng mga bisita. Isipin mo na lang mga poste sila. Pilit na ngumiti si Laya. Kung sana'y ganoon lang kadali. Paglabas niya ng kusina, ang liwanag at karangyaan ng ballroom ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Daan-daang mga tao, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit, mga alahas na mas makinang pa sa bituin. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam,
na napadpad sa isang piging ng mga higante. Ibinaba niya ang kanyang tingin, itinuon sa sahig na marmol, sa mga paanan ng mga mesang kanyang pinagsisilbihan. Naging abala siya sa pag-ikot, sa pag-aalok ng inumin, sa pagiging isang hindi kapansin-pansing bahagi ng gabi. Ngunit sa bawat paghakbang, isang takot ang gumagapang sa kanyang likuran. Ang takot na sa isang pag-angat ng tingin ay makikita niya ang mga mukhang ayaw na niyang makita. At nangyari nga ang kanyang kinatatakutan. Sa di kalayuan, malapit sa entablado, nakita niya ang isang grupo ng mga kalalakihan. Ngunit isa lang ang namukod-tangi. Ang tindig, ang pamilyar na hubog ng balikat sa ilalim ng mamahaling suit, ang paraan ng paghawak nito sa baso. Hindi siya maaring magkamali. Si Castor. Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Laya. 7 taon. 7 taon niyang sinubukang burahin ang imahe nito sa kanyang isipan, ngunit sa isang iglap, naroon na naman ito, buo at totoo. Mas lalo itong tumikas, mas naging seryoso ang anyo, at may lungkot sa mga mata nito na hindi niya nakita noon. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo palapit dito, ang tanungin kung bakit. Ngunit ang isang mas malaking bahagi ay naparalisa sa takot. At lalong nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita niya ang babaeng nakatayo sa tabi nito. Nakakapit sa braso ni Castor na para bang pag-aari niya ito. Si Silvana Montesillo. Hindi nagbago ang kanyang tiyahin. Ganoon pa rin ang tindig, puno ng karangyaan at pagmamataas. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa isang senador, ay kasing talim pa rin ng dati. Isang nga ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting mapang-uyam na nagpapaalala kay Laya ng gabi kung kailan dinurog nito ang kanyang puso at mundo. Biglang bumigat ang hawak niyang tray. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang magtago. Mabilis siyang tumalikod. Naglakad pabalik sa direksyon ng kusina. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi dito. Huwag ngayon. Samantala, sa kabilang panig ng bulwagan, si Castor del Fuego ay nakakaramdam ng pagkainip. Bilang CEO ng Imperio Holdings, tungkulin niyang magpakita sa mga ganitong pagtitipon, makipagkamay, ngumiti, at magpanggap na interesado sa mga usapang negosyo. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya'y isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Mukhang malalim ang iniisip mo, pamangkin. Puna ni Silvana, ang boses ay matamis ngunit may pahiwatig ng bakal. Ngumiti ka. Pinapanood ka ng lahat. Pilit nang ngumiti si Castor. Iniisip ko lang ang quarterly report, tita. Isang palusot na alam niyang paniniwalaan nito. Sa totoo lang, ang isip niya ay lumilipad sa kung saan. 7 taon na ang lumipas, ngunit may isang puwang sa kanyang puso na hindi kailanman napunan. Isang anino ng isang babaeng minahal niya, nang higit sa kanyang buhay, na bigla na lang naglaho na parang bula. Si Laya. Walang paalam, walang paliwanag. Habang nag-iikot ang kanyang paningin sa mga bisita, isang pamilyar na amoy ang biglang dumaan. Hindi ito ang pabango ng mga social na ginang, kundi isang simpleng amoy ng baby powder at ng sabon na pamilyar sa kanyang pang-amoy. Kasabay nito, isang anino ng isang babaeng nakauniporme ang dumaan sa kanyang gilid. Hindi niya nakita ang mukha nito, ngunit sa isang segundo, kumabog ng kakaiba ang kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Castor, nakikinig ka ba? Untag ni Silvana, tila naiirita. Ha? Pasensya na tita. Ano ulit yun? Iiling-iling si Silvana. Sabi ko, kailangan nating kausapin si Congressman Villarreal. Huwag kang mag-alala sa mga maliliit na bagay. Ngunit hindi yun maliit na bagay para kay Castor. Ang pakiramdam na yon ay parang pag-uwi. Nakatago sa likod ng isang malaking haligi,
Sinubukan ni Laya na pakalmahin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pinilit niyang bumalik sa trabaho, umiiwas sa direksyon kung nasaan sila Castor. Habang nagliligpit siya ng mga gamit sa isang bakanting mesa, narinig niya ang boses ni Silvana mula sa hindi kalayuan. Simple lang ang patakaran, Mr. Chua. Either you sell your shares to me, or I will make sure your company goes bankrupt in 6 months. Walang puwang ang awa sa negosyo. Ang lamig sa boses ni Silvana ay nagpatindig ng balahibo ni Laya. Ganoon pa rin ito. Walang awa, walang puso. Ang parehong boses na nagbanta sa kanya noon, kinailangan niyang makaalis doon. Sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang mesa. Isang matinis na kalansing ang pumuno sa hangin. Sinundan ng malakas na tunog ng isang babasaging kopita na bumagsak at nabasag sa marmol na sahig. Parang huminto ang oras. Ang mahinang bulungan sa ballroom ay biglang tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa direksyon ng ingay. Sa direksyon niya, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Laya, ang muka ay namumutla. Nakita niya ang mga nagtatakang muka ng mga bisita. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Castor na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. At nakita niya ang mga mata ni Silvana. Una, pagtataka. Pagkatapos, pagkilala. At sa huli, isang dahan-dahang pagkurba ng mga labi. Isang ngiti na hindi ngiti, kundi isang deklarasyon ng tagumpay at paghamak. Parang sa slow motion, pinanood ni Laya si Silvana na humiwalay sa grupo nito at magsimulang maglakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat, isang banta. Nang nasa harapan na niya ito, yumuko si Silvana na para bang may ibubulong. Ang mamahaling pabango nito ay tila lason sa pang-amoy ni Laya. At sa isang boses na mahina, puno ng lason, ngunit sapat lang na marinig niya, sinabi ni Silvana, "Akala ko'y nilamon ka na ng lupa sa kung saang estero ka man nagtatago, basura." Ang salitang basura ay lumabas sa bibig ni Silvana na parang isang hiyas, malamig at matigas. Para kay Laya, ito ay isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Winasak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang dila ay tila na paralisa ng takot at ng bigat ng nakaraan. Itinaas ni Silvana ang kanyang boses, sapat lang para marinig ng mga usisero sa paligid. Ano ang ginagawa ng isang katulad mo sa lugar na ito? Sino ang nagpapasok sa'yo dito? Siguro'y naghahanap ka na naman ng mabibiktima, hindi ba? Ang pagiging hampas lupa ay isang sakit na hindi na gumagaling. Ang bawat salita ay isang latigo. Ang mga bulungan sa paligid ay nagsimula nang maging mas malakas. Naramdaman ni Laya ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya, mga matang mapanghusga. Isa siyang maruming basahan sa gitna ng isang piging ng mga hari at reyna. Mula sa di kalayuan, si Castor ay natigilan. Ang babaeng yon, ang pamilyar na anino, si Laya nga. Ang babaeng hinanap niya sa bawat sulok ng kanyang alaala ay nasa harapan niya ngayon, nakayuko, hinahamak ng sarili niyang tiyahin. Isang galit na hindi niya naramdaman noon ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Magsisimula na sana siyang humakbang nang biglang may pumigil sa kanya. "Laya," ang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Puno ng 7 taon ng pagtataka at sakit. Ang pagtawag na yon ang nagpalingon kay Laya sa direksyon niya. Sa isang saglit ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Castor, nakita niya ang gulat, ang pagkalito. At sa mga mata ni Laya nakita niya ang sakit, ang takot, at ang isang pagsusumamo na huwag na siyang saktan pa. Pero huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay nasa kanila na. At sa gitna ng lahat ng iyon,
Isang maliit na boses ang biglang pumunit sa tensyon. Nanay! Isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo, palusot-lusot sa mga naglalakihang tao. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang sapatos ay may kaunting butas, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Si Kislap. Nanay, okay ka lang po? Tanong ng bata. Yumakap sa binti ni Laya na para bang ito ang pinakamatibay na pader sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Laya. Kislap, anong ginagawa mo dito anak? Nag-alala po ako sa inyo nanay. Sinundan ko po kayo. Tumingala si Kislap at hinarap si Silvana, ang babaeng mas matangkad sa kanya ng 10 beses. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging pag-aalala para sa ina. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay maliit ngunit matatag. Napatawa si Silvana, isang tawang mapang-insulto. At sino ka namang bulinggit ka, anak ng babaeng ito? Sinasabi ko na nga ba, nagkalat ka na pala ng lahi mo. Ang salitang yon ang nagpaggising sa natutulog na galit sa puso ni Laya. Wala kang karapatang pagsalitaan ng anak ko ng ganyan. Buong tapang niyang sabi, hinila si Kislap sa kanyang likuran. Wala akong karapatan? Tanong ni Silvana. Ang kanyang ngiti ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na anyo. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Laya. Ako ang may-ari ng mundong ito. At sa mundong ito, ang mga tulad ninyo ay basura na dapat itapon. Sa galit ni Silvana, ikinumpas niya ang kanyang kamay upang itulak si Laya. Ngunit si Kislap, sa kanyang kagustuhang protektahan ng ina, ay muling humarang. Ang tulak na para sana kay Laya ay tumama sa maliit na katawan ng bata. Isang mahinang off ang narinig. Nawalan ng balanse si Kislap. Umatras siya. At sa isang nakakakilabot na sandali, ang likod ng kanyang ulo ay tumama ng malakas sa matulis na kanto ng isang mesang yari sa purong marmol. Isang nakabibinging thud. Katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw na pumunit sa buong bulwagan. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ng isang ina. Kislap! Bumagsak si Laya sa sahig, niyakap ang kanyang anak na walang malay. Ang mga mata nito ay nakapikit at mula sa ilong nito, isang manipis na agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy. Mabilis. Napakabilis. Ang buong ballroom ay nagkagulo. Si Castor, na kanina'y parang napako sa kinatatayuan, ay biglang nagising sa katotohanan. Tumakbo siya palapit, itinulak ang mga taong nakaharang. Ang kanyang nakita ay isang imahe mula sa impyerno. Si Laya na humahagulgol, yakap-yakap ang isang batang lalaking naliligo sa sarili nitong dugo. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Sigaw ni Castor. Ang kanyang boses ay isang kulog ng awtoridad at pagkasindak. Lumuhod siya sa tabi ni Laya, hindi alintana ang pagdumi ng kanyang mamahaling suit sa dugo. Anak, anak, gumising ka! Paulit-ulit na bulong ni Laya. Niyuyugyog ang walang buhay na katawan ni Kislap. Huwag mo akong iwan, Kislap! Si Silvana ay nakatulala. Ang kanyang muka ay maputla. Hindi niya inaasahan ito. Ito ay isang aksidente. Isang kakilakilabot na aksidente. Binuhat ni Castor ang bata mula sa mga bisig ni Laya. Ang bigat nito ay magaan. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay hindi masukat. Dinala niya ito palayo sa gulo. Habang si Laya ay sumusunod sa likuran, nawawala sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ng sarili niyang anak. Sa pagdating nila, sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, ang bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Si Laya ay nakaupo sa isang sulok, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto ng operating room. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagdarasal. Si Castor naman ay pabalik-balik sa paglalakad.
Ang kanyang isip ay isang bagyo ng galit, pagsisisi, at isang kakaibang takot na hindi niya maipaliwanag. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang doktor na may seryosong mukha ang lumabas. Sino po ang ina ng bata? Agad na tumayo si Laya. Ako po, Dok. Kumusta po ang anak ko? Ligtas na po ba siya? Tumingin ang doktor sa kanya. Pagkatapos ay kay Castor na may lungkot sa mga mata. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Malakas ang pagkakabagok ng ulo niya at nawalan siya ng maraming dugo. Kailangan po namin siyang salinan ng dugo. Ngayon na. Sige po, Dok. Kunin niyo po ang dugo ko. Kahit gaano karami, sabi ni Laya. Umiling ang doktor. Nasuri na po namin kayo. Hindi po kayo tugma. Ang problema po, ang dugo ng anak ninyo ay type O negative. Isa po itong napakabihirang blood type. At sa ngayon po, wala kaming supply sa aming blood bank. Ang mga salita ng doktor ay isang pinal na hatol. Gumuho ang mundo ni Laya. Napaluhod siya, ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng nawala. Ang bawat salita ng doktor ay parang malalaking bato na pumapasan sa balikat ni Laya. Hanggang sa hindi na niya makayanan at siya'y napaluhod sa malamig na sahig ng ospital, type O negative. Isang parusa, isang hatol. Ang bihirang dugong dumadaloy sa ugat ng kanyang anak ay ang siya ring tatapos sa buhay nito. Diyos ko, wag po. Hagulgol niya. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa isang desperadong panalangin. Wag niyo pong kunin ang anak ko. Parang awa niyo na. Ang mga nurse ay nagmamadaling kumilos, tumatawag sa ibang mga ospital, nagbabaka sakaling may mahanap na supply. Ngunit ang bawat pag-iling ng kanilang ulo ay isa na namang patalim na tumatarok sa puso ni Laya. Wala. Walang mahanap. Si Castor ay nakatayo sa isang tabi, pinagmamasdan ang babaeng minsan niyang minahal na ngayon ay durog na durog sa kanyang harapan. Isang matinding awa ang kanyang naramdaman para dito at isang galit para sa kanyang sarili. Bakit siya nagpabaya? Bakit hindi niya ito hinanap ng mas maigi? At ang batang iyon, bakit siya nakakaramdam ng isang kakaibang koneksyon, isang sakit na parang sa kanya ring sarili? Habang nagkakagulo ang lahat, isang boses ang pumailan lang, kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Doktor, napalingon ang lahat kay Castor. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa doktor. Ako, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang dugo ko ay type O negative. Kunin ninyo ang sa akin. Natigilan ng doktor. Maging si Laya ay napaangat ng tingin. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay nagtatanong. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kadiliman. Sigurado po kayo, Mr. Del Fuego? Paniniguro ng doktor. 100%? Mariing sagot ni Castor. Gawin ninyo ang lahat ng kailangang gawin. Iligtas ninyo ang bata. Para itong isang himala. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang anghel ang bumaba mula sa langit. Kung ganoon, halik kayo, sir, sabi ng doktor. Iginigiya si Castor sa isang maliit na kwarto. Kailangan lang po namin kayong isailalim sa isang mabilis na proseso. Standard procedure po, lalo na't emergency. Kailangan naming kumpirmahin ang compatibility sa pamamagitan ng mabilisang DNA cross-matching para masigurong walang magiging komplikasyon. Tumango si Castor, hindi lubos na nauunawaan ang mga teknikal na salita. Ang tanging alam niya ay may paraan para mailigtas ang bata. Ngunit si Laya ay natigilan. DNA cross-matching. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malamig na takot. Ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas matindi pa sa takot na mawala si Kislap. Hindi maari. Dok, sandali po, sabi niya. Tumatayo. Hindi na po kailangan yan. Sigurado naman pong magiging okay ang lahat. Diba? Dugo lang naman ang kukunin, hindi ba? Nagtaka ang doktor sa kanyang reaksyon. Mrs.,
Ito po ay para sa kaligtasan ng anak ninyo. Isang simpleng procedure lang po ito para matiyak na 100% compatible ang dugo ng donor. Huwag po kayong mag-alala. Pero hindi yun ang inaalala ni Laya. Ang inaalala niya ay ang katotohanang 7 taon niyang itinago. Ang sikretong nakabaon sa pangalan, sa mukha at ngayon, sa dugo ng kanyang panganay na anak. Wala siyang nagawa, kundi panoorin ng nurse na kumuha ng blood sample mula sa braso ni Castor at isa pang nurse na kumuha ng sample mula sa IV line ni Kislap sa loob ng emergency room. Ang 2 maliit na vial na naglalaman ng dugo at ng katotohanan ay dinala sa laboratorio. Ang bawat minutong lumipas sa paghihintay ay isang walang katapusang pagpapahirap para kay Laya. Nakaupo siya sa labas, ang kanyang mga kamay ay magkayakap, nanginginig. Nagdarasal siya, ngunit hindi na para lang sa buhay ni Kislap. Nagdarasal siya para sa isang himalang hindi sana mangyari. Sana magkamali sila. Sana hindi magtugma. Sana. Si Castor ay naupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Walang salitang sasapat sa bigat ng sitwasyon. Ang tanging naroon ay ang kanilang pinagsasaluhang takot at ang isang lihim na malapit ng sumabog. Ilang saglit pa bumalik ang doktor. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang folder. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing bigat ng kanina. Mayroon itong bahagyang ngiti. "Magandang balita po," sabi niya, nakatingin kay Laya. "Magsisimula na po ang blood transfusion. Ang dugo po ng donor ay hindi lang compatible. Ito po ay perpekto." Nakahinga ng maluwag si Laya. "Salamat po, Doc. Maraming salamat po." Ngunit hindi pa tapos ang doktor. Binalingan nito si Castor. Ang nangiti nito ay lumawak. "At binabati ko na rin po kayo, Mr. Del Fuego," sabi ng doktor, na tila nagagalak sa balita. Ibinigay nito ang resulta kay Castor. Ang resulta ng cross-matching ay hindi maikakaila. Ang dugo ninyo ay perpektong tugma. Ang batang si Kislap, siya po ay anak ninyo. Ang hangin ay tila nawala sa buong pasilyo. Bumagsak ang folder mula sa kamay ni Castor. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa doktor, pagkatapos ay kay Laya. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ano? Si Laya ay napapikit ng mariin. Ang mga luha ay muling bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ito na ang katapusan. Ang sikretong iningatan niya ng dugo at pawis ay nabunyag na. Dahan-dahang pinulot ni Castor ang papel na nahulog. Binasa niya ang mga numerong nakasulat, ang mga terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan. Ngunit sa dulo, may isang pangungusap na malinaw pa sa sikat ng araw. Probability of paternity, 99.999%. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, itinuro ang papel kay Laya. Ang kanyang boses ay isang halong gulat, sakit, at isang umuusbong na galit. "Anak ko, Laya, anong ibig sabihin nito?" Hindi makasagot si Laya. Ang kanyang pag-iyak ang naging sagot. Hinawakan ni Castor ang kanyang mga balikat, hindi mahigpit, ngunit may bigat. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, nagmamakaawa para sa katotohanan. "Anak ko si Kislap?" Ulit niya. Ang kanyang boses ay basag. Siya ang... Tumango si Laya, hindi na makatingin ng diretso. Isang matinding emosyon ang bumalot kay Castor. Isang anak. Mayroon siyang anak. Ngunit ang kagalakan ay agad na nilamon ng isang mas malaking tanong. "Kung anak ko siya," sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting tumitigas. 7 taon, Laya. 7 taon. Ibig sabihin, hindi lang siya, di ba? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon. "Ilan sila, Laya? Ilang anak ko pa ang itinago mo sa akin?" Ang tanong ni Castor ay binitawan sa hangin na parang isang bato, mabigat, matigas, at nagiiwan ng hindi masukat na pinsala. "Ilan sila, Laya?
Ilang anak ko pa ang itinago mo sa akin? Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang sampal. Para kay Laya, ito ang tanong na kinatakutan niyang marinig sa loob ng 7 mahahabang taon. Ngayong nasa harapan na niya ito, wala na siyang lakas para tumakbo pa. Wala nang lugar para magtago. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang enerhiya ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Tumingala siya kay Castor at sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Hahayaan niyang makita nito ang lahat. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagod, at ang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawala. 5, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. 5 silang lahat. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Castor. Napabitaw siya sa pagkakahawak kay Laya at napaatras ng isang hakbang na para bang ang katotohanan ay isang pisikal na puwersa na nagtulak sa kanya palayo. Lelim? Hindi makapaniwalang ulit niya. Imposible. Umiling si Laya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Si Kislap ang panganay. Pagkatapos niya, ang kambal, sina Aluna at Dalisay. At ang dalawa pa, hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang bigat ng katotohanan ay sumasakal sa kanya. Bakit? Tanong ni Castor. Ang kanyang boses ay isang pinaghalong sakit at galit. Bakit, Laya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? 7 taon. 7 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 7 taon kong hindi alam na mayroon pala akong pamilya. Ano ang ginawa ko sa iyo para gawin mo sa akin to? Ang tanong na yon ang nagbukas sa isang sugat na matagal nang hindi gumagaling. Biglang bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Ang gabi kung kailan siya umalis. Ang gabi kung kailan pinili niyang talikuran ang lahat. Dahil wala akong pagpipilian. Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas. Isang lakas na nagmula sa sakit. Umalis ako para protektahan ka, Han. Umalis ako dahil iyon ang sinabi nilang tama. Sinong nila? Giit ni Castor. Ang tita mo, sagot ni Laya. Si Silvana. Sa isang iglap, ang pasilyo ng ospital ay naging isang entablado. Si Laya, sa gitna ng kanyang paghagulgol, ay isinalaysay ang lahat. Isang masakit na alaala ang bumalik. Isang flashback sa isang gabi. 7 taon na ang nakalipas. Sa isang mamahaling coffee shop, kaharap niya si Silvana Montesillo. Mahal mo ba talaga ang pamangkin ko? Tanong ni Silvana. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Si Laya noon, bata pa at puno ng pangarap, ay tumango ng may kumpiyansa. Opo, mahal na mahal ko po si Castor. Isang tawang mapakla ang isinagot ni Silvana. Inilapag nito sa mesa ang isang sobre. Sa loob, may mga litrato. Si Castor, may kasamang ibang babae, masaya, magkayakap. Kung mahal mo siya, palalayain mo siya, sabi ni Silvana. Hindi ka nababagay sa pamilya namin, Laya. Isa ka lang hamak na taga-probinsya, isang pagkakamali. Kung mananatili ka sa buhay niya, sisirain mo lang ang kinabukasan niya. Hindi po totoo yan. Umiiyak na, sabi ni Laya noon. Totoo. Mariing sabi ni Silvana. Ibinagsak nito ang isang tseke sa mesa. Isang halagang hindi pa nakikita ni Laya sa buong buhay niya. Ito, kunin mo ito at magsimula ka ng bagong buhay. Huwag ka nang magpapakita pa. Kapag hindi ka sumunod, sisiguraduhin kong hindi lang ang buhay mo ang sisirain ko, kundi pati na rin ang buhay ng pamilya mo sa probinsya. Pinaniwalaan ko siya, sabi ni Laya. Bumabalik sa kasalukuyan, ang kanyang boses ay basag. Pinaniwalaan ko ang mga litrato. Naniwala akong isa lang akong hadlang sa buhay mo. Kaya umalis ako. Itinapon ko ang tseke pero dinala ko ang sakit. At ilang linggo pagkatapos, nalaman kong buntis ako kay Kislap.
Si Castor ay nakatayo lang, hindi makapagsalita. Ang kwento ni Laya ay parang isang pelikulang nagpapaliwanag sa lahat ng mga tanong na bumagabag sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang mga litrato, isang setup. Ang pag-alis ni Laya, isang sapilitang desisyon. Sinubukan kong bumalik. Pagpapatuloy ni Laya, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Nang nalaman kong magkakaanak tayo, sinubukan kong tawagan ka. Ngunit iba na ang numero mo. Pumunta ako sa opisina mo, pero hinarang ako ng mga gwardiya. Sinabi nila, utos daw ni Ma'am Silvana na wala raw Laya Aguilar na pwedeng lumapit sa'yo. Pagkatapos noon, nagsimula na ang kanyang kalbaryo. Sa bawat trabahong ina-applyan ko, sa una ay natatanggap ako. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, bigla na lang akong tatanggalin ng walang dahilan. Sa bawat apartment na nililipatan namin, palagi kaming napapaalis. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngayon, alam ko na. Napatingin siya kay Castor, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pag-unawa. Hindi niya lang ako pinaalis, Castor. Sinira niya ang buhay ko. Sinigurado niyang mananatili akong mahirap. Nalulubog ako sa kumunoy para hindi na ako makabalik pa sa'yo. Gusto niyang magdusa ako at nagtagumpay siya. Ang galit sa mukha ni Castor ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas masakit. Pagsisisi. Pagsisisi dahil naging bulag siya. Pagsisisi dahil nagtiwala siya ng lubos sa kanyang tiyahin. At higit sa lahat, pagsisisi dahil hinayaan niyang magdusa ng ganito ang babaeng pinakamamahal niya at ang mga anak na hindi man lang niya alam na umiiral. 7 taon ng pagdurusa. 7 taon na sana'y kasama niya sila, inaalagaan, minamahal. Ninakaw yun sa kanya. Ninakaw yun sa kanila. Dahan-dahan siyang lumapit kay Laya. Ang lahat ng galit ay nawala. Napalitan ng isang matinding pangangailangan na damayan ito, na iparamdam ditong hindi na ito nag-iisa. Hinawakan niya ang kamay ni Laya, isang kamay na magaspang na dahil sa hirap at pagtatrabaho. Ibang-iba sa malambot na kamay na dati niyang hinahawakan. Patawarin mo ako, Laya. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Patawad. Kung naging mahina ako, kung hindi kita naipaglaban, kung hindi kita hinanap ng sapat, patawad kung hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Sa inyo. Ang paghingi niya ng tawad ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Laya. Humagulgol siya ng malakas, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang may kasama siya. Hindi na mauulit ito. Bulong ni Castor, hinila si Laya para sa isang yakap. Isang yakap na matagal na nilang dapat ibinigay sa isa't isa. Pinapangako ko sa iyo, Laya, mula sa araw na ito, hindi na kayo mag-iisa. At pagbabayaran niya, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang tumigas at nanlamig. Pagbabayaran ng Tita Silvana ang bawat isang patak ng luha mo at ng mga anak natin. Habang magkayakap sila sa gitna ng pasilyo, biglang nag-ring ang cellphone ni Castor. Tumingin siya sa screen. Tita Silvana calling. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Castor. Humiwalay siya sa yakap. Pinunasan ang mga luha ni Laya at tinignan ito sa mata na may bagong determinasyon. Oras na para harapin ang ahas, sabi niya bago sagutin ang tawag. Hello, Tita? Castor, my dear. Ang matamis at nag-aalalang boses ni Silvana ang narinig sa kabilang linya. Nasaan ka na? Okay ka lang ba? Umuwi ka na dito sa bahay. Kailangan nating mag-usap tungkol sa babaeng iyon at sa kung anong gulo ang idinulot niya. Napatingin si Castor kay Laya. Hinawakan niya ang kamay nito nang mahigpit. Papunta na ako dyan, Tita. Sagot niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng isang paparating na bagyo. Marami nga tayong dapat pag-usapan.
Ang biyahe ni Castor pabalik sa mansyon ng mga Del Fuego ay mabilis at puno ng galit. Ang bawat ilaw trapiko na nagiging pula ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang imahe ni Laya na umiiyak sa ospital at ang katotohanan tungkol sa 5 niyang anak ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Castor na umalis sa bahay kaninang umaga, isang CEO na sunod-sunuran. Ang umuuwi ngayon ay isang ama. Isang amang uhaw sa katarungan. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, nadatnan niya si Silvana sa sala. Nakaupo ito sa isang eleganteng sopa, may hawak na kupitan ng brandy. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Castor, mabutit nakauwi ka na," sabi nito. Tumatayo na para bang sasalubungin siya ng yakap. Ngunit si Castor ay hindi gumalaw. Tumayo lang siya sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. "Huwag kang lumapit sa akin," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Natigilan si Silvana. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. "Anong problema, iho? Dahil ba sa babaeng yon? Huwag mo siyang alalahanin. Isa lang siyang gold digger na gustong sirain ang pangalan natin." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Castor. "Gold digger? Ang babaeng 7 taon mong pinahirapan? Ang babaeng tiniis ang lahat ng uri ng pagdurusa para lang mabuhay ang mga anak niya? Ang mga anak ko?" Ang huling 2 salita ay tumama kay Silvana na parang isang sampal. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Anong sinasabi mo?" "Nasa ospital kami, tita." Pagpapatuloy ni Castor, dahan-dahang naglalakad palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. "Ang batang itinulak mo, si Kislap, nangailangan siya ng dugo. Type O negative. Bihira, di ba? Kasing bihira ng dugo ko dahil anak ko siya." Ang kulay sa mukha ni Silvana ay tuluyang nawala. Hindi iyan totoo. Nagsisinungaling ang babaeng yon." "Talaga ba?" Sigaw ni Castor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Silvana ang isang apoy sa mga mata ng kanyang pamangkin. Isang apoy na hindi niya kailanman nakita noon. Nagsinungaling din ba siya tungkol sa mga litrato? Nagsinungaling din ba siya tungkol sa pagharang mo sa kanya, sa opisina, o sa bawat trabahong nawawala sa kanya? Sabihin mo sa akin, tita. Alin doon ang kasinungalingan? Napaatras si Silvana. Wala siyang maisagot. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan para makalusot. At gaya ng isang ahas, nang makita niyang wala ng daan, ginamit niya ang kanyang huling sandata. Ang pagiging biktima. Biglang bumagsak ang kanyang mga luha. Napaluhod siya sa sahig, yumakap sa mga binti ni Castor. "Patawarin mo ako, Castor," hagulgol niya. "Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Ayokong masira ang kinabukasan mo dahil sa isang babaeng hindi natin kauri. Para sa'yo ang lahat ng ito, para sa pamilya." Ngunit ang mga luha niya ay wala ng epekto kay Castor. Ang pagtitiwala niya ay durog na. Malamig niyang inalis ang pagkakayakap nito. Para sa pamilya? O para sa sarili mo? Para mapanatili mo ang kontrol mo sa akin, sa kumpanya, sa lahat. Tumingin siya dito na may pagkasuklam. "Tapos na ang pagpapanggap, tita. Mula ngayon, ako na ang bahala sa pamilya ko." Tumalikod si Castor, handa nang umalis. Ngunit isang malamig na boses ang pumigil sa kanya. "Sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon?" Napalingon si Castor. Si Silvana ay nakatayo na. Ang kanyang mga mata ay hindi na umiiyak. Ang mga ito ngayon ay puno ng galit at determinasyon. Ang halimaw sa ilalim ng maskara ay lumabas na. Kung pipiliin mo ang babaeng yon at ang mga bastardo niya, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Tandaan mo, Castor, ako pa rin ang may hawak ng Imperyo Holdings. Tingnan natin, hamon ni Castor bago tuluyang umalis.
Habang nagaganap ang komprontasyon sa mansyon sa Barangay Silungan, isa pang uri ng kaguluhan ang nagsisimula. Si Ginhawa na nag-aalaga sa 4 pang anak ni Laya ay naghahanda ng hapunan nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa labas. Pagdungaw niya, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaking hindi niya kilala. Mukhang mga siga, mga bayaran. Nasaan ang Laya na yan? Sigaw ng isa sa kanila. Wala siya dito? Umalis na kayo, sagot ng isang kapitbahay. Kung ayaw niyong masaktan, sabihin niyo kung nasaan siya. Banta ng lalaki, sinipa ang isang pinto. Nagsimulang magiyakan ng mga bata sa loob ng bahay ni Laya. Niyakap sila ni Ginhawa. Alam niyang may kinalaman ito sa nangyari sa hotel. Ito na ang ganti ni Silvana. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan si Laya. Sa ospital, kasalukuyang kausap ni Laya ang isang social worker. May natanggap po kaming anonymous tip, Mrs. Aguilar, sabi ng babae. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Sinasabi po sa report na napapabayaan ninyo raw ang inyong 5 anak, na wala kayong sapat na kakayahang pinansyal para buhayin sila. Hindi po totoo yan, depensa ni Laya. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Kinagawa ko po ang lahat. Kailangan po naming imbestigahan ito, sabi ng social worker. Habang ginagawa po namin iyon, maaaring kailanganin naming ilagay ang mga bata sa pansamantalang kustodya ng DSWD para sa kanilang kapakanan. Ang mga salitang iyon ang pinakamasakit na narinig ni Laya sa buong buhay niya. Ang posibilidad na kunin mula sa kanya ang kanyang mga anak. Kasabay nito, nagring ang kanyang cellphone. Si Ginhawa, humihikbi sa kabilang linya. Laya, may mga lalaki dito. Nagwawala. Hinahanap ka. Natatakot ang mga bata. Ang mundo ni Laya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Sa gabing iyon, inatake siya sa lahat ng direksyon. Ang kanyang mga anak ay nasa panganib. Ang kanyang karapatan bilang ina ay kinukwestiyon. Lahat ng ito ay kagagawan ng isang babae. Nang bumalik si Castor sa ospital, nakita niya si Laya na nakasandal sa pader, umiiyak ng walang tunog, hawak ang cellphone. Laya, anong nangyari? Si tita mo, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi siya tumitigil, Castor. May pinapunta siyang mga tao sa bahay. At ang DSWD, gusto nilang kunin ang mga bata. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Castor, ang kanyang abogado. Sir, may problema, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Kaka-check ko lang ng corporate records. Ang tita Silvana ninyo ang may control sa isang trust fund na nagmamay-ari ng 51% ng voting shares ng Imperio Holdings. Sa legal na usapan, sir, kaya kanyang tanggalin bilang CEO kahit anong oras. Napatitig si Castor sa kawalan. Ang lahat ng pader ay tila nagsasara sa paligid nila. Hawak ni Silvana ang pera, hawak niya ang kapangyarihan, at ginagamit niya ang lahat ng ito para durugin sila. Ang mga salita ng abogado ay parang isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Castor. Kayang-kaya kanyang tanggalin bilang CEO kahit anong oras. Hawak pa rin niya ang cellphone sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Laya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, takot na hindi para sa sarili, kundi para sa kanilang mga anak. Nakita niya ang pagod na dulot ng 7 taon ng pakikipaglaban. At ngayon, siya, na dapat sana'y magiging tagapagligtas nito, ay isa na ring dahilan ng kanyang kapahamakan. Ang kanyang pagbabalik sa buhay ni Laya ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng mas matinding panganib. Ang halimaw na si Silvana, na dati kontento ng saktan si Laya mula sa malayo, ay nagising sa kanyang pagkakatulog. At ngayon, handa itong gawin ang lahat, sunugin ang lahat, para lang makuha ang gusto nito. Dahil sa kanya, siya ang dahilan. Narinig ni Laya ang usapan, kahit papabulong lang ito.
Narinig niya ang tungkol sa 51% shares sa posisyon ni Castor bilang CEO. At unti-unti, isang malamig at masakit na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Isa siyang pabigat. Isa siyang sumpa sa buhay ni Castor. Noon at lalo na ngayon. Habang kasama niya si Laya, habang ipinaglalaban sila nito, mas lalo lang itong mapapahamak. Mawawala dito ang lahat ng pinaghirapan nito, ang kumpanyang itinayo ng kanilang pamilya, ang pangalan, ang kapangyarihan. Lahat dahil sa kanya. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakakasakit. Ang pagmamahal ay dapat nagpapalaya. At kung ang pagpapalaya kay Castor ay nangangahulugang paglaya niya mula sa kanila, gagawin niya ito. Kahit gaano kasakit. Castor, mahina niyang sabi. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Laya, huwag kang mag-alala. Hahanap tayo ng paraan. Hindi ko kayo pababayaan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Laya. Alam ko, sabi niya, at iyon ang problema. Lalaban ka. At sa paglaban mo, mawawala sa iyo ang lahat. Hindi ako papayag na mangyari yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip hinawakan niya ang kamay ni Castor. Malamig ito. O baka ang kamay niya lang ang nanlalamig. Maraming salamat sa pagligtas mo sa anak ko, Castor. Habang buhay, tatanawin ko itong utang na loob. Hindi yon utang na loob, Laya. Anak ko rin siya. Pamilya tayo. Ang salitang pamilya ay tumusok sa puso ni Laya. Iyon ang pangarap niya. Ngunit ang mga pangarap ay para sa mga taong may karapatang mangarap. Hindi para sa mga taong tulad niya. Kailangan ko nang bumalik sa mga bata. Sabi niya, dahan-dahang binibitawan ng kamay nito. Isang simbolikong pagpapaalam. Mag-iingat ka, Castor. Tumalikod siya bago pa makita ni Castor ang mga luhang muling namumuo sa kanyang mga mata. Naglakad siya palayo, pabalik sa silid, kung saan nagpapagaling si Kislap. Bawat hakbang ay isang pagpupumiglas. Naiwan si Castor na tulala. Hindi lubos na nauunawaan ang bigat ng mga salita ni Laya. Ang alam niya lang, may nagbago. Ang pag-asang kanina lang ay sumibo sa kanilang mga puso ay biglang nilamon ng isang nakakakilabot na anino. Sa loob ng silid ng ospital, mahimbing na natutulog si Kislap. Ang dugo ni Castor ay dumadaloy na sa kanyang mga ugat. Nagbibigay buhay, hinaplos ni Laya ang pisngi ng kanyang anak. Ang mukhang ito, na dati isang masakit na paalala, ngayon ay isang testamento ng pag-ibig na kailanman ay hindi namatay. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Sa ilalim ng dim na ilaw ng lampara, nagsimula siyang magsulat. Hindi ito isang mahabang liham, hindi na kailangan. Ang sakit ay hindi na kayang isulat pa. Castor, patawad. Patawad kung naging duwag ako noon. At patawad kung kailangan kong maging duwag ulit ngayon. Hindi ko kayang makita kang masira ng dahil sa akin. Ang mundo mo ay hindi ang mundo ko. Ang digmaan ninyo ay hindi ang digmaan ko. Ang tanging laban na kaya kong harapin ay ang laban para sa mga anak ko. At sa labang ito, kailangan kong ilayo sila sa panganib. Kailangan ko silang ilayo sa'yo. Huwag mo na kaming hanapin. Ito na ang huling pabor na hihilingin ko. Mabuhay ka para sa pangarap mo. Mabubuhay kami para sa isa't isa. Mahal kita. Noon, ngayon, at kahit kailan. Ngunit minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang pagbitaw. Laya itinupin niya ang papel at maingat na inilagay sa ibabaw ng bedside table. Hinalikan niya ang noo ni Kislap, isang halik ng pamamaalam. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag ituloy. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas. Tahimik siyang lumabas ng silid. Nakita niya si Castor sa dulo ng pasilyo. Kausap pa rin ang abogado sa telepono. Abala sa paghahanap ng solusyon sa isang problemang siya ang sanhi.
Hindi niya ito nilingon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Tinawagan niya si ginhawa. Gigi, tulungan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Kailangan naming umalis. Ngayon na. Ihanda mo ang mga bata. Pupunta tayo sa probinsya, sa isang lugar na hindi nila tayo mahahanap. Isang bus terminal sa kalagitnaan ng gabi. Ang hangin ay malamig. Sa ilalim ng ilaw ng isang poste, naghihintay si Laya. Ilang saglit pa, isang taxi ang huminto. Bumaba si ginhawa kasama ang 4 na batang inaantok pa. Ang kambal na sina Aluna at Dalisay at ang 2 bunso. Nanay! Sabay-sabay nilang sabi. Tumatakbo palapit sa kanya. Niyakap sila ni Laya ng mahigpit. Nilalanghap ang kanilang amoy. Sinasaulo ang kanilang mga mukha. Sila na lang ang meron siya. Nang bumalik si Castor sa silid ni Kislap, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang kama ay ayos na. Ang kumot ay nakatupi. Wala si Laya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa papel sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, binuksan at binasa. Ang bawat salita ay isang punyal. Huwag mo na kaming hanapin. Ang pagmamahal ay nangangahulugang pagbitaw. Nabuwal siya sa upuan. Ang papel ay lukot sa kanyang kamay. Umalis na naman siya. Sa pangalawang pagkakataon, iniwan na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang nawala sa kanya. Hindi lang isang babae, kundi isang buong pamilya. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang abogado. Sir, may nahanap ako. Sigaw ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pananabik. May nahanap akong loophole. Isang secret clause sa last will and testament ng lolo ninyo. Ito na ang sagot sa lahat. Ngunit para kay Castor, huli na ang lahat. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na syudad. Wala na sila. Lahat ay nawala. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa buong sistema ni Castor. Ang sulat ni Laya ay nakakuyong pa rin sa kanyang kamay. Ang bawat salita ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nawala na sila. At kasama nila, nawala na rin ang kanyang kaluluwa. Sir, naririnig niyo po ba ako? Ang boses ng kanyang abogado, si Attorney Mendoza, ay tila nanggagaling sa malayo. Wala na sila, Mendoza. Sabi ni Castor, ang kanyang boses ay walang buhay. Umalis na sila. Huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, sir. Giit ng abogado. Makinig po kayo sa akin. Ito na ang sandata natin laban kay Silvana. Higit pa sa 51% ng shares, ito ang magpapabago sa lahat. Mayroong isang bagay sa boses ng abogado, isang matinding pananabik, na pumukaw sa natutulog na diwa ni Castor. Dahan-dahan siyang umupo ng tuwid. Anong ibig mong sabihin? Ang huling testamento ng lolo ninyo? Si Don Ignacio del Fuego. Paliwanag ni Attorney Mendoza, ang kanyang pagsasalita ay mabilis. May isang clause doon na hindi pinapansin ng marami dahil akala nila ay isa lamang itong sentimental na pahayag. Pero hindi. Isa itong legal na kondisyon. Article 4, Section 3. Nakasaad dito, malinaw pa sa sikat ng araw, ang kontrol sa Imperio Holdings, kasama na ang lahat ng assets nito, ay ipagkakatiwala sa aking tagapagmana na magpapatunay na ang pundasyon ng kanyang buhay at pamumuno ay nakatanim sa integridad at sa pagpapahalaga sa pamilya. At anong ibig sabihin niyan sa legal na aspeto? Tanong ni Castor. Ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok ng mas mabilis. Ito ang ibig sabihin, sir. May kasunod pa. Anumang aksyon na mapapatunayang ginawa ng may mali siya upang sirain, linlangin, o wasakin ang isang pamilya, sarili man o hindi, ay isang direktang paglabag
sa testamentong ito at magiging basehan para sa agarang pag-alis ng lahat ng karapatan sa mana. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Unti-unti, ang lahat ay nagiging malinaw kay Castor. Ito ang alas na hawak nila. Ang 7 taon ng paninira ni Silvana kay Laya. Sabi ni Castor, ang kanyang boses ay nabubuhayan na. Ang paggamit niya ng kapangyarihan para pahirapan sila, ang mga kasinungalingan, ang insidente sa ospital, lahat ng iyon ay direktang paglabag sa testamento ng lolo ninyo. Pagtatapos ni Attorney Mendoza, hindi lang natin siya pwedeng tanggalan ng kontrol sa trust fund, sir. Pwede nating bawiin ang lahat. Sa mata ng batas, sa sandaling ginawa niya ang mga yon, nawalan na siya ng karapatan sa mana. Ang kailangan lang natin ay patunayan ito. At ang pinakamalakas nating ebidensya ay si Laya at ang mga bata. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa puso ni Castor. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ngunit kailangan niya si Laya. Kailangan niya ang kanyang pamilya sa tabi niya. Mendoza, utos niya, tumatayo na, ang kanyang katawan ay puno ng bagong sigla. Ihanda mo ang lahat. Kailangan ko ng lahat ng security footage mula sa hotel, lahat ng bank records ni tita, lahat ng ebidensyang makakalap mo. Ako na ang bahala sa testigo. Ibinaba niya ang telepono at tumakbo palabas ng silid. Ang unang hakbang, hanapin sila. Security! Sigaw niya pagdating sa lobby ng ospital. Kailangan ko ng access sa lahat ng CCTVs ninyo sa loob ng huling 2 oras. Emergency! Sa tulong ng kanyang pangalan, mabilis siyang pinagbigyan. Sa control room, pinanood niya ang mga monitor. Nakita niya ang anino ni Laya na tahimik na lumabas ng ospital, pumara ng taxi at umalis. Sinundan niya ang bawat galaw nito. Kasabay nito, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad. Arman, itrace mo ang lokasyon ng cellphone ni Laya Aguilar. Ngayon na. At i-check mo ang lahat ng bus at port terminals. Magpadala ka ng mga tao. Hanapin niyo sila. Ngunit habang naghihintay siya, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hapon, noon, sa gitna ng isang hardin, nag-uusap sila ni Laya tungkol sa mga pangarap. Saan mo gustong pumunta kung sakaling iiwan natin ang lahat ng ito? Tanong niya noon. Ngumiti si Laya. Sa isang lugar na tahimik, siguro sa isang maliit na simbahan sa probinsya. Yung mga lumang simbahan, alam mo yon? Pakiramdam ko doon. Kahit gaano kagulo ang mundo, makakahanap ka ng kapayapaan. Isang maliit na simbahan, kapayapaan. Biglang nagkaroon ng kutob si Castor. Hindi sila dumiretso sa bus terminal. Kailangan muna ni Laya ng lakas. Kailangan niya munang magdasal. Arman, kalimutan mo muna ang mga terminal. Sabi niya sa telepono, may alam akong isang lugar. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan, binabaybay ang madilim na kalsada palabas ng syudad. Ang kanyang puso ay kumakarera kasabay ng takbo ng makina. Sana tama ako. Sana nandoon pa kayo. Sa isang luma at tahimik na simbahan sa labas ng syudad, nakaluhod si Laya sa harap ng altar. Ang 4 niyang anak, kasama si ginhawa, ay tahimik na nakaupo sa isang bangko sa likuran. Wala siyang hinihiling. Nagpapasalamat lang siya. Nagpapasalamat na ligtas si Kislap. Nagpapasalamat sa 7 taon na ibinigay sa kanya kasama ang mga anak niya. At nagpapaalam siya. Ipinapaubaya niya sa Diyos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pag-ibig na hindi niya kayang isukli. Nang maramdaman niyang sapat na, tumayo siya. Hinarap niya ang kanyang mga anak, handa nang harapin ang isang bagong buhay na puno ng kawalan. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may pinto ng simbahan, habol ang hininga. Ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang silhouette, ngunit alam niya kung sino iyon. Si Castor.
Napuno ng takot ang puso ni Laya. Paano siya nahanap nito? Laya, sabi ni Castor. Ang kanyang boses ay isang pagsusumamo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Huwag kang umalis. Pakiusap. Hindi mo naiintindihan, Castor. Umiiling na sabi ni Laya. Umatras. Sasaktan ka lang namin. Sisirain ka namin. Hindi, sabi ni Castor. Mas malapit na ngayon. Kayo ang magliligtas sa akin. Sa ating lahat. Huminto siya sa harap ni Laya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong liwanag. Isang bagong pag-asa. Hindi tayo tatakbo, Laya. Hindi na. Lalaban tayo. At sa pagkakataong ito, magkasama tayo. Nanginginig na umiling si Laya. Pero ang kumpanya, mawawala sa iyo ang lahat. Inilabas ni Castor ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang kopya ng testamento na ipinadala ng kanyang abogado. Hindi, sabi ni Castor, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa tulong ninyo, babawiin natin ang lahat. Ang boardroom ng Imperio Holdings ay isang silid kung saan ang kapalaran ng libu-libong empleyado at bilyon-bilyong piso ay pinagpapasyahan. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan, malamig, tahimik, at walang puwang para sa emosyon. Ngunit sa araw na yon, ang silid na ito ay magiging isang korte at ang hatol na ilalabas ay yayanig sa pundasyon ng pamilya Del Fuego. Si Silvana Montesillo ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontrol. Ipinatawag niya ang isang emergency board meeting. Ang agenda, ang pagpapatalsik kay Castor Del Fuego bilang CEO dahil sa kawalang kakayahan at pagdudulot ng iskandalo sa pangalan ng kumpanya. Para sa kanya, ito ay isang formalidad na lamang. Hawak niya ang boto, hawak niya ang kapangyarihan. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo na, mga seryosong lalaki at babae na ang katapatan ay nasa pera. Salamat sa inyong pagdalo. Simula ni Silvana, ang kanyang boses ay matigas at may awtoridad. Nandito tayo ngayon para sa isang napakasensitibong usapin. Sa kasamaang palad, ang aking pamangkin, si Castor, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok si Castor, hindi nag-iisa. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Laya Aguilar. Ang suot ni Laya ay isang simpleng bestida na ipinahiram ni Attorney Mendoza, ngunit ang kanyang tindig ay mataas. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sa likuran nila ay si Attorney Mendoza. May dalang isang makapal na briefcase. Lahat ng nasa silid ay natigilan. Isang kolektibong paghinga ang narinig. Si Silvana ay napatayo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong gulat at galit. Anong ginagawa ninyo dito? Sigaw niya. Wala kang karapatang magdala ng tagalabas sa silid na ito. Si Laya ay hindi tagalabas. Kalmadong sagot ni Castor. Iginigiya si Laya sa isang bakanteng upuan sa tabi niya. Siya ang ina ng aking mga anak. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. At siya ang magiging saksi sa pagbagsak mo. Walang hiya ka, nanggagalaiting sabi ni Silvana. Guards, palabasin ang babaeng ito. Hindi aalis si Mrs. Aguilar, sabi ni Attorney Mendoza, binubuksan ang kanyang briefcase at inilalabas ang mga dokumento. Sa katunayan, siya ang aming pangunahing ebidensya. Naglakad si Attorney Mendoza papunta sa harap. Ipinamahagi ang mga kopya ng dokumento sa bawat miyembro ng board. Mga ginang at ginoo ng board, paumanhin sa abala. Ngunit ang agenda ng pulong na ito ay mag-iiba. Hindi natin pag-uusapan ang kakayahan ni Mr. Del Fuego. Ang pag-uusapan natin ay ang legalidad ng posisyon ni Miss Silvana Montesillo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kinuha ni Silvana ang dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig.
Binasa niya ang pamagat. Petition to invalidate inheritance based on the last will and testament of Don Ignacio del Fuego. Ito ay kabaliwan, sabi ni Silvana, ngunit may takot na sa kanyang boses. Kabaliwan ba, Miss Montesillo? Tanong ni Attorney Mendoza. Ipinakita niya sa isang malaking screen ang mga ebidensya. Una, ang kopya ng testamento ni Don Ignacio. Pagkatapos, ang security footage mula sa hotel na malinaw na ipinapakita ang kanyang panunulak kay Kislap. Sumunod, ang mga testimonya mula sa mga dating katrabaho at landlord ni Laya na lahat ay nagsasabing bigla na lang silang nakakatanggap ng utos mula sa itaas na tanggalin o paalisin si Laya. At ang pinakamatindi sa lahat, pagpapatuloy ng abogado. Isang recorded phone call mula 7 taon na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Silvana, mas batang ngunit kasing lamig, ay pumuno sa silid. Kung mananatili ka sa buhay niya, sisirain ko lang ang kinabukasan niya. Sisiguraduhin kong hindi lang ang buhay mo ang sisirain ko, kundi pati na rin ang buhay ng pamilya mo sa probinsya. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin kay Silvana. Ang maskara nito ay tuluyan ng nabasag. Ang nakikita nila ngayon ay hindi isang makapangyarihang businesswoman, kundi isang desperadong kriminal. Ngunit may huling alas pa, si Castor. May isa pa, sabi ni Castor, tumatayo. Tumingin siya ng diretso kay Silvana. May isang sikreto na tanging ang yan na ang ina ni Laya at ikaw lang ang nakakaalam. Isang sikretong ipinangako ng ina ni Laya na hindi niya sasabihin kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, wala na ang pangakong yon. Huminga ng malalim si Castor. Ang trust fund na nagbibigay sa iyo ng 51% control, ang pundasyon ng iyong kapangyarihan, hindi ito sa iyo. Ipinakita ni Attorney Mendoza ang isang huling dokumento, isang birth certificate. Ayon sa tunay na testamento ni Don Ignacio, ang trust fund ay para sa kanyang nag-iisang anak na babae. Ngunit ikaw, Silvana, ay hindi niya tunay na anak. Isa ka lamang ampon. Ang tunay na tagapagmana na ipinaglihim mo sa lahat ay ang anak ng kapatid mo na namatay. Isang katotohanang alam ng ina ni Laya dahil siya ang kasambahay na nag-alaga sa tunay na tagapagmana. Ang trust fund na yan ay para sa akin. Iyon na ang huling dagok. Si Silvana ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makahinga. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang buong imperyong itinayo niya sa panlilinlang, ay gumuho sa isang iglap. Hindi, bulong niya. Hindi totoo yan. Ngunit ang ebidensya ay nasa harapan na ng lahat. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Bilang bagong may-ari ng mayorya ng shares ng kumpanyang ito, sabi ni Castor, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na ngayon ay tunay nang sa kanya. Idinideklara kong tapos na ang pulong na ito at idinideklara kong si Silvana Montesillo ay wala ng anumang posisyon o kaugnayan sa Imperio Holdings. Bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang 2 security guard. At nahaharap siya sa mga kasong attempted child injury, grave threats, at corporate fraud. Si Silvana ay sumigaw, nagwala, ngunit wala na siyang magawa. Habang ginigiya siya ng mga gwardiya palabas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Laya. Sa mga mata ni Silvana, mayroong purong galit, ngunit sa mga mata ni Laya, wala nang takot, tanging awa. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumayo si Castor. Hinarap niya ang board. Humingi ako ng paumanhin sa lahat ng ito. Mula ngayon, ang Imperio Holdings ay tatakbo sa ilalim ng bagong pamamahala. Isang pamamahala na nakabatay sa katotohanan, integridad, at higit sa lahat, pamilya. Tumingin siya kay Laya at ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay, isang ngiti ng kalayaan. Pagkatapos ng pulong,
Habang papalabas sila ng gusali, hinarap ni Castor si Laya. Ang bigat ng mundo ay tila nabunot sa kanyang mga balikat. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-asa. Pwede na ba tayong umuwi? Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo at ang pagbagsak ng imperyo ni Silvana ay unti-unting napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Para sa mundo, ang kwento ay tapos na. Ngunit para kina Laya at Castor, ang tunay na kwento ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang araw ay sumisikat sa isang simpleng bahay na may malawak na hardin sa isang tahimik na probinsya. Malayo sa gulo ng syudad. Hindi ito isang mansyon. Ang mga pader ay hindi gawa sa marmol at ang mga kasangkapan ay hindi gawa sa ginto. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Init at tawanan. Sa kusina, ang amoy ng sinangag at mainit na tsokolate ay nangingibabaw. Si Castor, na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt at shorts, ang abala sa pagluluto. Ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa ay isa na ngayong master sa paggawa ng perfect na sunny-side-up egg. Pumasok si Laya, galing sa kwarto ng mga bata. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang lalaking minamahal. Wala na ang bigat sa mga balikat nito. Wala na ang lungkot sa mga mata. Mukhang masarap yan, sabi niya. Yumakap mula sa likuran ni Castor. Humarap ito at hinalikan siya sa noo. Good morning, mahal. Kamusta ang mga tropa? Ayon, nag-aagawan pa sa banyo. Natatawang sagot ni Laya. Si Kislap, sinusubukang turuan ang mga kapatid niya kung paano magsipilyo ng sabay-sabay para makatipid daw sa oras. Nagtawanan sila. Ang mga simpleng sandaling tulad nito ang bumubuo sa kanilang bagong buhay. Pinili ni Castor na iwan ang posisyon bilang CEO ng Imperio Holdings. Nagtalaga siya ng isang bagong presidente na mapagkakatiwalaan at nanatili na lamang bilang chairman of the board. Ang kanyang bagong proyekto, isang maliit na social enterprise na tumutulong sa mga single mothers na tulad ni Laya na makahanap ng disenteng trabaho at magsimulang muli. Ang kanyang oras ay nakatuon na ngayon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nanay, tatay. Sigaw ng kambal na sina Aluna at Dalisay, tumatakbo papasok sa kusina, sinundan ng dalawa pa nilang bunsong kapatid. Si Kislap ay naglalakad sa likuran nila na parang isang responsableng kuya. Naging isang masayang gulo ang almusal. May natapong gatas, may nag-agawan sa huling piraso ng hotdog, at may walang katapusang kwentuhan tungkol sa mga panaginip at mga planong gagawin sa araw na yon. Sa gitna ng lahat ng yon, nagkatinginan sina Laya at Castor. Isang tingin na puno ng pag-unawa at pasasalamat. Ito ang pamilyang pinangarap nila. Isang pamilyang binuo ng pagpapatawad. Mamayang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, dumating si Ginhawa, may dalang isang bayong ng mga prutas. Naging bahagi na siya ng kanilang pamilya, ang kanilang lola na laging nandyan. Hi, kay sarap pagmasdan ng mga batang ito, sabi ni Ginhawa, na upo sa tabi ni Laya at Castor sa beranda. Sinong mag-aakala, di ba? Mula sa isang gabi ng takot, heto na kayo ngayon. Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo, Nay Gigi. Sabi ni Laya, hinawakan ang kamay ng matanda. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagiging kulay kahel, ang mga bata ay napagod na rin sa paglalaro. Isa-isa silang nagsilapitan sa kanilang mga magulang, umupo sa kanilang mga kandungan, nagsiksikan sa upuang yari sa yantok. Niyakap ni Laya si Castor. Natatakot pa rin ako minsan. Pag-amin niya, natatakot ako na baka isang araw magising ako at lahat ng ito ay panaginip lang pala. Hinigpitan ni Castor ang yakap sa kanya. Hindi ito panaginip. Totoo ito. At nandito ako. Hindi na ako aalis.
Tumingin si Laya sa kanya. Napatawad mo na ba talaga ako? Sa 7 taon na itinago ko sila sa'yo? Hinaplos ni Castor ang kanyang pisngi. Paano ko hindi patatawarin ang babaeng nagbigay sa akin ng 5 pinakamagandang dahilan para mabuhay? Ang dapat mong itanong, Laya, ay kung napatawad mo na ba ang sarili mo. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Laya. Isang luha ng huling paglaya. Tumango siya. Sa tulong mo, oo. Sa harap nila, ang 5 nilang anak, si Kislap, Aluna, Dalisay, at ang 2 bunso, ay nagtatawanan. Ang kanilang mga tawa ay ang musika ng kanilang tahanan. Ang kanilang presensya ay ang katuparan ng isang pangakong minsan nang nasira, ngunit muling nabuo. Mas matibay at mas totoo. Inakbayan ni Castor si Laya, pinanood ang paglubog ng araw kasama ang kanilang mga anak. Ang malaking mansyon, ang bilyon-bilyong yaman, ang kapangyarihan, lahat ng yon ay walang halaga kumpara sa eksenang nasa harapan niya ngayon. Itinukod niya ang kanyang baba sa balikat ni Laya at bumulong, sapat lang para marinig nito. Ito ang tunay na imperyo ko. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa pag-ibig na handang lumaban, magpatawad, at higit sa lahat, magsimulang muli. Ang aral ng kwentong ito ay simple lamang. Sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal ay palaging mananaig hanggat tayo'y may pananampalataya sa isa't isa at sa may kapal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Laya at Castor. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral mula sa kanilang karanasan. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa amin sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,